Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, January 15, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Maraming hinaharap na pagsubok at pangangailangan ng manggagawang Pilipino. Pero patuloy ang pagsisikap ng Department of Labor and Employment sa pagbubukas ng mga bagong oportunidad para sa ating mga kababayan. Upang talakayin ang matagumpay na mga programa at mga aasahan pa mula sa kagawaran, kasama natin ngayon ang kalihim ng Department of Labor and Employment, si Secretary Bienvenido Laguesma. Sec. Laguesma, magandang tanghali po at welcome po sa ating programa. Magandang tanghali, Weng, at magandang tanghali, Joey. At siyempre, magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay at taga-panood. Sec. Benny, ang opening question namin lagi is ang take-off is yung first cabinet meeting, full cabinet meeting for the year na naganap last week. At meron pong meeting din kayo with the President nung Biyernes naman. So, ano po ang marching orders ng Pangulo para sa DOLE for this year? Sa bahagi ng DOLE, Joey at Weng, ang mahigpit na tagubilin ng Presidente, higit pang pag-ibayuhin yung mga serbisyo at programa ng DOLE may kinalaman sa pagtulong lalo na sa ating mga manggagawa at vulnerable sektor. At yun yung laging ina-align o itinutukoy sa Department of Labor and Employment nang sa ganoon naman makatulong tayo dun sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo, lalo na yung may kinalaman sa quality jobs, reduction ng poverty incidence, at saka yung inclusive growth na sana ang ating pong mga manggagawa, lalo na ang ating pangkaraniwang mamamayan, wala pong maiwan. So, Sec. Benny, ano naman po yung mga ipinagmamalaking nakamit ng Labor Department noong 2024? Weng, ang amin pong napag-ukulan ng pansin, lalo na nitong nakaraang taon, may kinalaman doon sa aming tatlong major program areas. No? Una ay may kinalaman sa pagsusulong o promotion ng gainful employment at human resource development. Kasi napakahalaga na ating maihanda ang ating workforce, lalo na sa hamon ng bagong panahon at sa hamon ng mga pagbabago sa teknolohiya. At dyan ay medyo pinalakas yung mga programa kaugnay ng pagsasanay at karagdagang ikangay pagtulong paggabay sa ating mga manggagawa at mga kabataan na mag-aaral. No? At ang isang medyo nakita namin na malaki o malaking bagay o mahalaga ay yung pagkakatatag ng tinatawag natin na 8 Tibet Innovation Centers. No? Kasi alam naman natin na napakabilis ng pagbabago sa larangan ng teknolohiya, kaya dapat i-align natin. Ikalawa, may kinalaman din ito dun sa pagpapataas ng antas ng mga pamantayan na susunod tayo doon sa international standards na tinatawag, may kinalaman sa ating mga professionals at mga manggagawa. At ganun din man yung may kinalaman din sa mga isinasagawang job employment facilitation ng Department of Labor and Employment. At higit sa lahat, nakatulong din sa amin din naisagawa yung tinatawag na National Employment Summit, na kung saan ito ay pinagtulungan ng DOLE, NEDA, DTI at International Labor Organization. Ang naging resulta nito yung Trabaho para sa Bayan Plan na tatagos ng 10 taon. At ito ay aming binigay sa Pangulo nung natapos yung National Employment Summit noong nakaraang Hunyo. At sumunod pa dyan yung pagiging bahagi ng Pilipinas doon sa tinatawag na tayo ay isa sa mga pathfinders doon sa Global Accelerator on Jobs and Just Transition na isang programa ng United Nations. So ito yung mga mahalaga sa may kinalaman sa larangan ng employment sa human resource development. Pero meron din kami doon sa may bahagi ng atin pong tinatawag nating pangangalaga sa kapakanan at pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. At siyempre may kinalaman dyan yung una, yung mekanismo natin sa adjustment ng minimum wage, na halos lahat, 14 na rehiyon, ay nagkaroon ng pagpapasa ng bagong minimum wage. At nakatulong din dyan yung tinatawag natin na pagbibigay ng programa, protection sa mga vulnerable sector, yung mga temporary employment program.
At sa bahagi naman ng yung pagpapanatili ng kapayipaang pang-industriya o industrial peace at social justice, medyo yung ating pong mga ahensya riyan ay nagkatulong-tulong at doon sa humigit kumulang 120,000 kaso na na-dispose o na-settle dyan, mga 100,000 cases. At nagkaroon ng pakinabang ang humigit kumulang mga 170,000 na manggagawa sa kabuuang benepisyo o halaga na maabot ng 28 billion. No? So yan yung mga bahagi ng mga naisagawa ng Department of Labor and Employment. Pero ang mahalaga yung tayo ay nakabalik sa governing body ng International Labor Organization. Kasi ang pinakahuli natin dyan ay 2016 pa. At ngayon, nabigyan tayo ng for 3 terms. No? So from 2024 to 2036, bahagi tayo ng governing body ng ILO. At sa unahan din pagkakataon ng Pilipinas, naging bahagi ng Committee on Freedom of Association. May kinalaman doon sa exercise ng right, karapatan ng mga manggagawa, ng mag-organisa. At yung isang mahalagang board nila, yung International Training Center na nakabase sa Turin. So sa kabuuan, ito po yung mga bahagi ng mga nagawa, na isagawa ng Department of Labor and Employment. Ano pong implication, sir, nung nabanggit nyo na bahagi tayo ng governing body ng ILO at yung mga board na iba pa? Yun ang ibig sabihin, no, lumalakas ang ating interaction sa international community at nakikita na ang Pilipinas ay sumusunod, tumatalima sa mga fundamental principles at the right of work na nagbibigay sa atin ika nga magandang pagtanaw na lalo na ng mga bansa na nakikipagkalakalan sa atin. Kasi sa ngayon na medyo mabigat o madiin yung pagkokonekta sa pagsunod sa labor at human rights, may kinalaman din sa trade rights. No? So yung mga kausap natin, for example, lalo na yung sa bahagi po ng EU, yung ating tinatawag na General System of Preference Plus, no? Para makapasok ang ating mga produkto, kinakailangan ay makita nila na compliant tayo sa itinatadhana ng mga international conventions. At ito yung isang mahalagang aspeto riyan. Meron tayong bahagi dun sa governing body na naglalatag ng mga pulisiya at nagbibigay din sa atin ng reputasyon na talagang tayo tumatalima sa mga commitment ng bansa may kinalaman sa international agreements. Last year, sir, nagdaos ang dole ng malalaking job fair. Kasabay siguro yan ng mga holiday, major holiday natin. So, ilan po ba yung mga nabigyan ng trabaho sa ating mga kababayan? At you mentioned kanina, kailangan sumabay tayo sa makabagong panahon, sa teknolohiya. Ano ba yung mga larangan na kailangan mag-upskill yung ating mga manggagawa? Actually, nung nakaraang taon, sa aking pagkakatanda, humigit kumulang mga 1,800 jobs fair ang naisagawa. No? Nationwide dito, katulong natin ang Public Employment Service Offices ng bawat LGU. At batay din sa aking pagkakatanda, mahigit na 400,000 ang nakilahok sa nasabing jobs fair. At yung tinatawag na hired on the spot o yung antimano, pagkatapos ng proseso, sila ay nakakuha na ng trabaho. Humigit kumulang mga 65,000. Yung mga ibang nagsilahok, siguro mayroon pang mga sumunod na proseso at hindi namin kagad nasundan yon. Pero yan yung malaking bahagi at tuloy-tuloy na sasagawa ng Department of Labor and Employment, yung pagsasagawa ng jobs fair. Ito yung aming pakikipag-ugnayan sa mga private employers na kung saan kabahagi din natin yung mga malalaking malls. Yung mga malalaking malls, pinagkakaloob nila yung kanilang malls ng libre. At medyo may convenience, may comfort ang mga job seekers na hindi nabibilad sa ulan o sa araw. Ano pong mga sector o mga trabaho yung na-offer sa mga jobs fair na ganito? Doon sa jobs fair natin noong nakaraang taon, malaking bahagi pa din yung nandun sa area ng retail service sector. No? Merong mga trabaho nanggagaling sa manufacturing sector, production workers, yung may kinalaman sa mga produkto na ginagawa dito sa ating bansa. At yan yung dalawang sektor na malaki ang kontribusyon doon sa mga jobs fair. So ngayon, nakikita natin na batay na rin sa pag-aaral. Merong nabanggit na yung pinakahuling report ng World Economic Forum report na in-identify doon yung mga declining jobs or declining industries at emerging, no? May mga emerging na trabaho.
karamihan ng emerging nakikita natin may kinalaman sa digital economy, IT, may kinalaman din sa care economy, yung healthcare sector. At siyempre may bahagi dyan yung tinatawag din natin ngayon na green economy at saka blue economy. Lahat ito may kinalaman sa renewable sector, power sector, at yung pangangalaga sa kalusugan at kalagayan ng mga mamamayan. Kasi yung issue ng health, malaking bagay. At saka yung issue ng environmental preservation or conservation, malaking bagay ngayon. At ito yung mga nakikita na maaaring makadagdag ng mga trabaho para sa ating mga manggagawa. Sir, kumusta naman po yung naging assistance ng DOLE sa mga kababayan nating nawalan ng trabaho, lalo na dun sa pagsasara ng mga POGO hubs dito sa bansa? Kung matatandaan nyo, Weng at Joey, dun sa huling sona ng Pangulo, maliwanag na bigyan ng mandato o direktiba ang Department of Labor and Employment na tiyakin na makapagbigay ng tulong dun sa mga maapektuhan sa kanyang ipinag-utos sa pagsasara ng lahat ng mga internet gaming licenses. No? At dahil yan, kaagaran, bumalangkas ng programa ang DOLE. Yun ay tinawag namin na project dapat, no? May kinalaman sa DOLE assistance for those who will be affected, no? Because of the instruction or directive na isara, magsara na at nagsara na nga yan itong nakaraang December 31, yun yung deadline. Ang mga uri ng assistance sa pinagkaloob ng DOLE may kinalaman sa employment facilitation. Nakapagdaos kami ng 4 o 5 jobs fair na nilawakan ng mga inimbitahan naming mga manggagawa. Kasi nag-profile kami, Weng at Joey, doon sa anumang klase ng trabaho, anong klase ng skills, itong mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga IGL o yung dating POGO. At bukod dyan, nagkaroon din kami ng orientasyon sa kanila, may kinalaman naman sa kanilang availment ng livelihood program or project ng Department of Labor and Employment. At meron din karagdagan na upskilling, retraining para may align namin sila dun sa nakikita namin ng mga trabaho na pwede nilang mapuntahan pagdating nga nitong pagpasok ng bagong taon. Pero meron po bang may question lang ako na yung may mekanismo po ba ang DOLE para malaman kung yung mga nawalan ng trabaho sa POGO ay nakapag-apply at natanggap sa trabaho versus doon sa mga nagnegosyo na lang? Meron kami, Weng, kasi yung nabanggit ko kanina na profiling, nakipag-ugnayan ng ating pong mga implementors, no? Lalo na sa bahagi ng National Capital Region DOLE, kasi ang malaking bahagi ng mga IGLs ay naririto sa NCR, National Capital Region. Although there are 4 regions na merong operations niyan, kasama ang Region 3, Region 4 at saka Region 7. So, kipag-ugnayan tayo sa mga employers at hiningi natin sa kanila ang listahan ng mga empleyado nila nang sa gano'n naman ay tayo mayroong batayan doon sa ating pagbabalangkas ng programa, kasama yung jobs fair, livelihood, makapag-allocate tayo ng karapatang budget para doon sa mga tao. At yung nga lang, ang medyo malungkot, hindi masyadong marami ang nag-participate ng mga manggagawa. Bagamat yung aming pagpapaabot ng informasyon medyo mas malawak, katulong ang bahagi ang media, may informasyon sa mga kumpanya, hindi ganun karami dahil marahil namimili din sila ng trabaho. Dahil yung mga karamihan ang nai-offer kasi sa jobs fair ay yung mga entry-level positions. So nagbabago kami ngayon ng estratehiya in coordination with business organizations, particularly itong IT, Business Process Association of the Philippines. Tinitingnan namin yung mga trabaho sa kanila na medyo mas mataas ang antas ng sweldo o benepisyo para maingganyo yung mga naapektuhan ng closure. At ganun din yung may kinalaman nga sa livelihood program o kabuhayan program ng Department of Labor and Employment. Kasi yung sa aming guidelines, ang isang individual na applicant na pwedeng maging beneficiaryo, pwede siyang makapag-avail ng 50,000 para makapagsimula. Kung siya naman ay isang organisasyon o grupo ng mga naapektuhan at bumuo sila ng asosasyon, pwedeng mas between 1 million to 3 million maximum para magamit nila ano man yung kanilang naisip na livelihood program, pero gagabayan sila ng Department of Labor and Employment. At yung huling meeting may kinalaman dyan, binigyan ng tagubilin ng ating Pangulo ang DTI na maging bahagi nung mag-convergence na tinatawag
tulungan yung ating mga kababayan o mga manggagawa sa nasabing sektor, yung IGM. Sa datos niyo, sir, mga 40,000 yung mga maapektuhan, no? Yeah, more or less mga 40,000, yun yung direkta, no? Siyempre, ang pangunahin natin bibigyan ng tulong diyan, hindi naman tayo mamimili ng mga manggagawa, lalo ng mga Pilipino. Tingnan natin kung paano natin sila matutulungan dahil yan ang mahigpit na bilin o instruction ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sir, ano naman po yung mga programang ipinapatupad o ipinatupad nitong nakaraang taon para sa improvement ng employment opportunities sa bansa? Bukod doon sa aming programang upskilling, retraining at yung retooling ng mga manggagawa, yung aming programa may kinalaman sa youth employability, no? Yung para maging maluwag o smooth ang school-to-work transition. At ang mga programa na yan ay ang mga sumusunod, yung Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program, at yung may kinalaman sa Job Start, no? Yung mix ng training at saka meron kang on-the-job training, meron ko ding something like yung parang academics, para medyo pinagsama, no? Medyo mahababa ng konti ang panahon. At medyo ang isa pang encouraging na development, napasa nung nakaraang taon yung enterprise-based TIBET, Education and Training Law. At ito medyo pinalalakas nito yung apprenticeship program at saka yung internship, no? Na makatutulong sa ating mga kabataan para lalo silang maihanda sa kanilang balakin o naninais nilang maging trabaho sa panghinaharap. At ni-revive din namin yung aming programa, may kinalaman sa Career Support Development Program. Ito yung parang bibigay ng payo, nagbibigay ng guidance para makita nila ano ba ang available sa mga darating na hinaharap. Kasi karamihan nakikita natin, traditional yung kinukuhang kurso. Kaya sa isang pamilya, ay ganito ang kanyang kinuhang kurso. Yung susunod sa kanya, yun na rin ang kukunin para makalibre sa libro. Pero ngayon, ginagawa namin ay binibigyan namin sila ng gabay at sa pagkikipag-ugnayan din natin, katulong din dito ang DepEd, ang CHED, ang PRC at ang TESDA, tulong-tulong para medyo mabigyan ng tawag natin tips. Parang career counseling, sir. Kasama ang career counseling. Pero sa career counseling, pakita mo rin sa kanila yung potential. Ano yung nakikita natin na emerging, ano yung pwedeng mga trabaho na pwedeng lang mapasukan at nang sa ganon, may align natin yung kanilang kaisipan na ito pwede naming kunin at pwede naming maging instrumento o sandalan sa darating na panahon. So sir, gaano naman po kalaking tulong yung expanded partnerships ng DOLE sa private sector? Dahil mention nyo kanina na nakikipagtulungan po kayo. Ito po ay paano pa po mapapalakas yung job access ng bansa, lalo na po sa mga kabataan at marginalized groups, lalo na itong first and second quarter of the year, may mga magtatapos. Yung iba naman hanggang senior high lang gusto nang magtrabaho. Napakahalaga ng partnership sa pribadong sektor. Baka, yun nga, isa rin laging sinasabi ng ating Pangulo, yung public-private partnership dapat lagi nating binibigyan talaga ng atensyon. At kaya nga, maging ang ating Pangulo, meron siyang Private Sector Advisory Council na kung saan ay halos regular nagkakaroon ng talakayan, specific sector, health, power, no, yung mga transport. Kasi ang layunin talaga ay magkaroon ng matibay na kolaborasyon sa pribadong sektor dahil ang paglikha naman talaga ng trabaho, yan ay pangunahin na ginagawa ng pribadong sektor. So kami sa Department of Labor and Employment, nung magsimula ang pangkasalukuyang administrasyon, kami ay nakipag-ugnayan sa mga existing business organizations. Inalam namin yung kanilang mga concerns at ano ang pwede namang maitulong ng DOLE in particular. Kaya nagkaroon kami ng mga lagdaan ng mga MOA kung saan bahagi yan yung ngayong employment facilitation, job start, ngayon yung mga ginagawa namin ng mga programa, pinapa-avail namin sa kanila, lalo na yung may bahagi ng may kinalaman sa training, retraining, no? At dito nakatutok dito ang ating Technical Education Skills Development Authority
na bahagi ng Department of Labor and Employment as an attached agency. So, napaka-importante ng kolaborasyon sa pribadong sektor. Ano ba yung ratio, sir, ng mga nagre-retire versus dun sa mga bagong papasok? Kung meron po kayo, yung... Hindi ko eksakto mabigay, pero on a year-to-year basis, yung mga new entrants sa labor force, nag-fluctuate pero umaabot siya ng 600,000, 700,000. So, kung magta-target ka ng malilikhang trabaho, dapat beyond that number, no? I recall, nung bata pa kayong dalawa, no? Ang laging natatarget noon, 1 million jobs to be created. Pero, remember, meron tayong parang stagnant o constant na number ng unemployed. Humigit kumulang mga 2 milyon. Pero lately, naging 1.6 million. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng progreso ang mga reforma at ginagawa ng pangkasalukuyang administrasyon, may kinalaman sa direksyon na makalikha ng mas dekalidad na trabaho, mas permanenteng trabaho. At yun nga, batay dun sa huling survey results ng ating Philippine Statistics Authority, nadadagdagan, although hindi naman ganun kabilis, yung tinatawag natin na bahagi ng wage and salaried workers, no? Ang indikasyon kasi pag dumadagdag ang wage and salaried workers, medyo nababawasan yung underemployment at saka unemployment dahil nagkakaroon sila ng mas permanenteng trabaho. Balikan natin, Sec, yung usapin tungkol sa wage hike. Meron bang mga rehiyon na hindi nagpatupad ng increase noong pagtatapos ng 2024? At meron ba tayong aasahan na pagtataas pa sa 2025? Doon sa tanong mong una, yes, merong isang rehiyon. Isa na lang. Isang rehiyon sa isang mabigat na kadahilanan, Region 5. Dahil sila ay nabugbog ng kalamidad at nakatutuwa, nakakapagbigay ng inspirasyon na yung mismong kinatawan ng manggagawa doon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, siya yung nagmukhahi na huwag na muna nating ituloy ang talakayan, ipagpaliban natin at hayaan nating makabangon ang mga negosyo, ang mga enterprises dito sa Bicol region. No? Kasi sunod-sunod yung tumama sa kanya talaga na weather disturbances. And then 14 regions have actually completed. Yung isa kasi, yung Region 11, January ito, ngayon magsisimula ang kanyang proseso. So, lahat halos ng region, except nga yung Region 5, nakatapos na. At ang naman ng direktiba ng Pangulo, ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards dapat ay magsasagawa ng tinatawag na timely review 60 days prior to the expiry or prior to the anniversary date ng pinakahuling wage order. Ang layunin, medyo i-facilitate at nang sa ganun, pagdating ng anibersaryo, natapos na yung proseso, hindi nagkakaroon ng puwang o gap dun sa pagpasok ng panibagong wage adjustment. So, tignan natin itong mga kaganapan sa taong 2025 at sinusundan nga dyan yung tagubili ng Pangulo nung nakaraang Labor Day na dapat nagsasagawa ng timely review ang mga iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards. So, Sec, ano naman po yung inclusive labor programs sa inyong inilunsad nitong nakaraang taon para sa vulnerable workers tulad ng senior citizens at PWDs? Tapos may follow-up question ako. Lahat ng sectors ng lipunan ay pwede makapag-avail ng programa ng Department of Labor and Employment. Sa katunayan, yung sa bahagi ng mga senior, sila ay nakakapag-avail ng aming programa may kinalaman sa kabuhayan, livelihood. No? Yun naman sa mga persons with disability, ganun din. Pwede rin sila makapag-avail. Ayan, yung tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged or displaced workers. Pero sinitiyak namin kung senior citizen at saka persons with disability, naroon yung pangangalaga sa kanilang kaligtasan. Kasi mahirap na atin silang tinutulungan na sa pagkakaloob ng pansamantalang trabaho, kaya pagbibigay ng kabuhayan, pero hindi natin naisasantabi natin o hindi natin nabibigyan ng ikampansin yung kanilang kalusugan at kaligtasan. No? So, sa aking pagkakatanda, mayroon kaming bilang ng mga natulungan na at ang kanilang na-avail yung sa bahagi ng kabuhayan, kung di ako nagkakamali, mga 50 million ang naiukol sa kanila. Sir, ayoko lang palampasin ito bago tayo tumawid sa digitalization.
Bahagi po ba ng inclusivity programs ninyo yung pag-address doon sa labor issues, yung security of tenure, pagre-regular ng mga empleyadong matagal nang nagtatrabaho, whether sa private or government, na hindi pa nare-regular? Kasi sabi nyo kanina, nasa 180,000 yung cases at marami nang naresolba. So ano po kaya yung pwede pang gawin ng DOLE para wala nang magpa-file ng mga labor case against their employers? Hindi natin maiiwasan yung filing ng cases pero ang mahalaga, yung mga mekanismo may kinalaman sa dispute resolution, efficiently and effectively functioning. No? Kaya ngayon nabanggit kong bilang kanina, ito naman ang tinutukoy natin pribadong sektor. No? So, iba-ibang klaseng kaso yon. Merong mga notice of strike, merong request lang for conciliation, merong mga illegal dismissal cases. Pero doon sa nakaraang taon nga, ang nakita ko na bilang, doon sa more than 120,000 na cases na ihain, 100,000 nun ay na-resolve, either na-settle, na-dispose, at nakakuha ng pakinabang yung mga workers. No? Yung, ulitin ko lang, yung tanda ko ay higit kumulang 28 bilyong piso ang naging pakinabang ng mga workers na nagkaroon ng kaso at nagkaroon ng magandang settlement sa kanilang mga employers. No? So, hindi maiwasan ang mga kaso, pero ang importante talaga, nariyan yung mekanismo na magbibigay sa kanila ng tinatawag natin na labor justice. No? Opo. Hindi pwede na mawala yan. Very ideal. So, ano ang kasama ang ginagawa ng DOLE sa kasama ang kanyang attached agencies? Yung pagpapalawak ng Labor Management Cooperation Councils, no? Na kung saan ang mga kinatawan ng manggagawa sa kanamumuhunan, sila ay nag-uusap kaagad ng mga posibleng issue o usapin na pwedeng makaapekto sa kanilang relationship. At karamihan nasa-settle naman sa level nila, hindi na kinakailangan pumunta sa DOLE o kaya doon sa mga ahensya ng DOLE. Bukod yan, yung pagbibigay din sa kanila ng technical assistance, no? Kagaya ng may kinalaman sa ating mga micro, small, and medium enterprises. Noong nakaraang taon, tumutok tayo doon sa pagbibigay, lalo na sa mga micro enterprises, ang tinatawag na technical assistance intervention. No? Tinuturuan sila kung paano makasunod sa mga itinatadhana ng batas at gagabayan sila para hindi sila nagkakaroon ng reklamuhan o problema ng kanilang mga manggagawa. Bahagi yun ng mga services ng DOLE. At bukod yan, yung aming labor inspection program. Binibisita namin on a routinary basis sa mga kumpanya, lalo na yung meron kaming nakikita na mga nangyayaring aksidente, merong mga reklamo na lagi nating nadidinig, o kaya na pipick up natin, pwede mangyari, nanggaling sa inyo, humingi ng tulong dito sa programa, pwede namang i-repair sa DOLE yan upang aming maaksyonan. No? So, bahagi yan ng mga ginagawang intervention ng Department of Labor and Employment. At gusto ko lang idagdag bago ko makalimutan, tayo sa Pilipinas, gumawa po tayo ng kasaysayan sa International Labor Organization. Dahil dalawang International Labor Organization Convention, ILO Convention, ang naratify at nag-ratify ang ating Pangulo, nagkongkar ang ating Senado, may kinalaman sa pangangalaga sa pagawaan, may kinalaman sa harassment and violence sa workplaces. No? Tumutukoy yan lalo na sa mga kababaihan. No? At ikalawa yung labor inspection program na pagpapalakas ng institusyon ng ating bansa para matugunan yung mga reklamo nang hindi na lalaki pa, hindi lalawak ang magiging epekto sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga kumpanya. Mahalaga yan sa pag-uphold ng rights ng ating mga manggagawa. Para naman sa digitalization effort ng pamahalaan, ano naman po yung pagsisikap ng DOLE para mapaigting o madagdagan yung digital literacy ng ating mga manggagawa? Dahil nga, sabi nyo, kailangan makisabay tayo sa teknolohiya at sa advancement. Sa bahagi po ng TESDA, lalo na, no, yung kanilang mga existing training modules, patuloy yung pagre-repaso para may align siya dun sa requirements ng pangkasulukuyan at darating na panahon. No? Yan yung, pero sa bahagi naman ng Department of Labor and Employment, kailangan amin ding i-digitalize ang aming serbisyo. Yung may kinalaman sa ease in doing business. Diba? Yan, bahagi yan ng direktiba ng ating Pangulo. So yung aming mga proseso na pwede nang i-avail, no? Lalo na yung pagpapile, no? ng mga reports, yan ang pinagtutuunan ng pansin. Simulan na yan last year, no? At magtutuloy-tuloy. Bukod yan, meron kaming efforts na ginagawa.
yung may kinalaman sa case management. Para nang sa gano'n na medyo mas mapabilis ang daloy ng proseso at hindi naabala ng gusto ang mga litigants kasamang manggagawa at namumuhunan, makapag-focus sila ng kanilang atensyon sa operasyon ng kanilang kumpanya at kung tataas ang level ng produktibidad, lalaki din ang pagkakataon na madagdagan ng benepisyo ang ating mga manggagawa. Yun ang direksyon, may kinalaman sa digitalization. Pero gusto namin talaga na sundan, makita natin na mapagaan natin ang mga services ng Department of Labor and Employment, mapabilis ang serbisyo at bawasan yung mga opportunities na nagbibigay ng mga hindi magandang usapan na napapahirapan, matagal. Kung mga simpleng proseso lang, dapat hindi inaabot ng araw o buwan, kundi oras lang sana mangyari. Thank you, Sec. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ng iba pang aasahan ng manggagawang Pilipino ngayong 2025 sa Department of Labor and Employment, kasama pa rin si Secretary Bienvenido Laguesma. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. The Goldenberg Concert Series presents Ang Cellista. Tampok ang cellist prodigy na si Damodar Das Castillo. Tunghayan ang kanyang kahanga-hangang talento sa isang gabi ng natatanging musika. The Goldenberg Concert Series. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Ano po sa ngayon, Sec, yung mga ilalatag na programa at tututukan ng DOLE para sa upskilling at reskilling ng mga manggagawang Pilipino? Yung pa rin pong mga programa namin na ipinatupad namin ng nakalipas na 2 taon, ang kaibahan lang ay aming palalakasin at paigtingin at palalawakin ang reach niya. Hindi maghihintay lamang doon sa mga walk-in na tinatawag, kundi titignan sa pakikipag-ugnayan sa mga asosasyon, sa mga PESO, yung Public Employment Service Offices, makita natin ano bang pangangailangan ng mga manggagawa at yung ang ugnayan na may kinalaman sa pagtitingin kung ilan o gaano ba karami ang dapat nating mapag-ukulan ng assistance o ayuda, may kinalaman sa employment facilitation, jobs fair, na pagbibigay ng mga informasyon. Kasi bahagi din ng ginawa ng DOLE nung nakaraang taon yung pagkakaloob ng tinatawag na labor education, kung saan pinapaliwanag sa mga employer, sa mga miyembro ng union at saka sa mga manggagawa, ano ba yung mga karapatan at obligasyon may kinalaman sa larangan ng paggawa. At nakakatulong yan para yung ugnayan ng manggagawa at namumuhunan
medyo hindi naman nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at nagkakaroon ng voluntary na compliance sa mga itinatadhana ng batas. Sa tuwing may foreign trip po ang Pangulo Sec, merong mga investment pledge hanggang sa may magbukas na business hub o factory dito. So paano natin pinaghahandaan yung job opportunities na makikreate ng mga investment na ito? Kami, dahil ang DOLE naman ay hindi bahagi dun sa team ng Presidente na bumibisit sa ibang bansa, kami ay nakikipag-ugnayan sa DTI upang malaman namin ano yung mga sa pagpupulong dun sa talakayan na ginawa ng Pangulo dun sa mga pinuno ng ibang bansa na pinuntahan niya, ano yung mga interest nila, ano yung mga commitment na kanilang binitawan. At kasama yan yung pakikipag-ugnayan din namin, for example, in the area of power sector and renewable energy, meron din kami ugnayan sa DOE. So, kumukuha kami sa kanila ng informasyon nang sa ganon, maihanda namin yung mga pangangailangan sa manpower ng ating pong potential na investors kung sakasakaling maging katotohanan na o in reality na yung kanilang commitment or pledge na maglalagak ng puhunan sa ating bansa. So, nandiyan yung mekanismo. In fact, meron tayong tinatawag din na Philippine Qualification Framework na National Coordinating Council. Ito yung uma-address ng mga requirements ng mga employers, no? Present, especially sa future, ng mga kailangan nila. At ang nangunguna dyan ang ating DepEd, kasama ang CHED, TESDA, PRC at DOLE. At yan medyo mahalaga dahil nagkakaroon yan ng ugnayan o talakayan sa mga leader ng industriya, mga business organization, para magkaroon tayo ng sapat na batayan o tamang datos para yung mga training programs, yung mga intervention na gusto natin gawin, talagang naangkop doon sa pwedeng mangyari sa nalalapit na hinaharap. Lusek, nitong nakaraang taon, nilagdaan ng isang Memorandum of Understanding kasama ng Department of Agriculture. Ano po yung aasahan ng ating mga kababayan sa Expanded Kadiwa Program ngayong 2025? Yung lagdaan namin ng MOA ng DA ay yun ay actually triggered nung nagdao sila ng Kadiwa Expo at kung saan ay nakita ng DOLE yung kanilang parang Lego type na kadiwa, no? Pero durable, no? So, nag-usap kami ni Secretary Kiko at ang isa sa mga concern niya dahil gusto niya talagang palawakin at kung maaari lagyan ng Kadiwa Store ang halos lahat ng lugar na pwedeng paglagyan, no? Ang kanilang concern, manpower complement. Kami may programa naman ng DOLE, may kinalaman sa employment. So yun yung isang bahagi ng aming tulungan. At sila ang maglilink naman dun sa mga manggagawa na mag-a-avail ng Kadiwa program sa mga produkto, sa mga merkado na pwedeng makatulong para maging estable, maging matagumpay yung pagkakaroon ng Kadiwa Store saan man yan. Meron kami ngayong binabalangkas na isang parang pilot namin na Kadiwa Store at ito sa isang area dyan sa May Bataan, industrial zone na kung saan namigit kumulang may 10,000 manggagawa. No? So medyo malaking merkado mo para sa produkto ng Kadiwa at ang kailangan lang mangyari siguro subaybayan para maging sustainable. Sir, meron po bang pagbabago sa pagpapatupad ng tupad ngayong taon? In what terms? Kung ang pagbabago ay lalo naming pag-iibayuhin at sisikapin na palawakin, maabot yung ating mga higit na nangangailangan, nakatitiyak ang ating pong mga kababayan na gagawin po ng DOLE yan. Isa pa siguro ay tiyakin na ang lahat na mabibiyayaan ng nasabing programa ay talagang eligible or qualified beneficiaries in accordance o ayon dun sa aming guidelines na binago na namin, binago namin upang matiyak na tatalima kami doon sa mga pinag-aatas kung bakit nabigyan ng pondo, may kinalaman sa tupad. Dapat ay tiyakin natin na ang bawat sentimo na nakaukol sa programa may pagkaloob sa mga higit na nangangailangan at kwalipikadong benepisyaryo. Yun yung aming talagang pag-iibayuhin dito sa taon na ito. Okay, sir. Maraming salamat po, Secretary Laguesma, sa mga impormasyong inyong ibinahagi mula sa DOLE.
Sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa, patunay lang na buo ang layunin ng Department of Labor and Employment sa pagsasakatuparan ng iba't ibang programa. Sa ating segment na Mission to Accomplish, Secretary Benny, ano po ang gusto nyong maisakatuparan, hindi lang ngayong taon, kundi sa mga susunod pang taon? Ang pangunahin kami ay makatulong doon sa realisasyon ng layunin at hikain ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabawas sa poverty incidence sa pagkakaloob ng ikangay maasahang tulong galing sa DOLE, sa mga programa ng DOLE, makatulong na sa pamamagitan din ng mahigpit at ikay matibay na ugnayan sa pribadong sektor na makalikha ng mas maraming dekalidad at permanenteng trabaho. At meron kaming isang proyekto na gusto naming matapos. Ito ay may kinalaman sa Workers Rehabilitation Center Complex na ang layunin nito ay ibalik bilang mga aktibong miyembro sa larangan ng paggawa at ng ating lipunan yung mga manggagawa na nagkaroon ng pinsala o na aksidente, anuman klase ng aksidente ang kanilang na-encounter sa kanilang pagtatrabaho. Alam namin na kung ito'y magkaroon ng realisasyon, malaking bagay dahil halos lahat ng mga kalapit bansa natin sa ASEAN, merong silang Workers Rehab Center na ang layunin talaga, yung mga pwede pa naman mapagtrabahong mga kababayan natin, subalit wala tayong ikangay programa na ma-rehabilitate sila, maibalik sila sa dating kondisyon ng pagtatrabaho o kaya approximately the same level ng competence, yun po ang gustong maisagawa ng Department of Labor and Employment. At ang aming target na matapos yan sa darating na 2027, may inagurahan ang nasabing Workers Rehab Center Complex. Medyo malaking property yan. Meron din siyang portion na i-devote sa agri-tourism, livelihood. Para na sa ganun, ang component niya ay medyo kompleto. No? Habang nire-rehab mo, meron namang pagkukunan ng employment ang ating pong Saan po located yan? Ito ay nasa Tanay, Rizal. Tanay. Okay, malapit lang. Okay, sir, maraming salamat po muli sa inyong oras, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Thank you, sir. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.